Hello guys! Another mini vlog! Medyo ang tagal ko nga rin hindi nakapag-upload ng mini vlog at na-miss ko nga. Kayo ba mga sis, na-miss nyo ako? Anyway, for today's video nga is luto serye na naman nga tayo. At for today's video nga, lulutuin natin is ito nga pork steak. Nababad ko na nga ito at ito nga piniprito ko nga muna. Kayo ba mga sis, ganito rin kayo mag-pork steak? Piniprito nyo muna yung mga pork? Total, marami na rin naman nakakaalam kung paano magluto ng pork steak. Isi-share ko na nga lang sa inyo kung ano nga yung mga naging trabaho namin dito sa Canada. Gusto nyo ba yon? Sundan nyo na nga lang kung paano ko nga niluluto itong pork steak. So yun nga, ang una nga namin mga naging trabaho dito sa Canada is cashier nga. Nabanggit ko na nga nung una na si Dudo nga yung nauna sa amin dito sa Canada. At yun nga rin yung una niyang trabaho. At nung dumating nga ako dito is doon nga rin ako nagtrabaho kung saan siya nagtatrabaho. O mga sis, dito nga sa Canada is pwede nga kahit magkapatid kayo, magkaasawa, is magkatrabaho kayo. As long as nagagawa nyo naman ng tama yung mga trabaho nyo. At kasi nga kami noon sa may gas station. Ang pangalan nga nung gas station na yun is yung Shell nga. Sikat din ito sa Pilipinas, di ba? Pero yung lugar na napuntahan namin na gas station is truck stop nga siya. Kaya naman ang daming malalaking truck na nagpapagas nga doon. Pero meron din naman yung mga regular na mga sasakyan lang. Yung dati nga namin pinagtatrabahuhan na Shell nga na gas station, ngayon nga is Petro Canada na ang pangalan. Ang mga amo nga namin doon is mga Koreano nga. Si Dudo nga isang tagal na nga rin doon, siguro may 5 taon nga rin siya nagtrabaho doon mahigit. At di nga rin din nagtagal, naging assistant manager nga siya. At nung umalis nga yung manager, siya nga yung pumalit. At ako nga noon is cashier nga ako doon sa Michelle at nagpa-part-time nga rin ako sa may restaurant. At nabanggit ko nga noon na nahirapan nga ako sa pagpa-part-time kaya naman nag-focus na nga lang ako sa isang trabaho. At doon nga ako nag-focus sa may restaurant. Dahil doon nga sa restaurant is hindi masyadong mabigat ang trabaho at meron pang ang tip. At habang si Dudong naman is nagtatrabaho nga doon sa may gas station at nagtatrabaho nga rin siya doon sa may hotel. Dahil yung mga amo ko nga dito is marami nga silang mga business. Yun nga lang kagandahan talaga pag tabi-tabi nga yung business nila is pwede ka nga pumasok kahit saan dun sa business nila. Kaya nga noon si Dudong is pumapasok nga siya sa mega station, tapos pumapasok siya sa hotel at pumapasok din siya sa restaurant. O diba, dito sa Canada, basta masipag ka at hindi ka mapili sa trabaho, is marami ka talagang makukuhang trabaho. At di nga lang nagtagal, is nabuntis nga ako kay Ate Luis, kaya naman nag-stop din na nga ako dun sa may restaurant. Pero ang kainaman nga dito sa Canada, pagka nga nabuntis kang ganun at nag-leave ka, meron ka pa nga rin sasahurin. At iyon nga yung EI na tinatawag dito sa Canada. At meron kang matatanggap na pera galing sa government sa loob ng mahigit 1 taon. At yun na lang muna for today's video mga sis. Tuloy ko na lang yung kwento ko sa next vlog. Bye!